lineup ng Blacklist International. Echo, it's M4 versus M3. Pag narinig mo na yung mga gantong klaseng tambol, alam mo na El Clasico ang magkakatapat. Prime time, Maganda ng posible mong i-expect sa kanya na early game pagdating sa laning. Pero hindi naman kakapusin o apat na miyembro pa rin naman ang Blacklist ang nandito ngayon sa ating Turtle. Ginamit na rin yung Astra Echo para makita mga players. Pero Sanji makakakuha. Grabe, parang mala Beyblade yung nakikita natin. Dalawa yung umiikot. Pero alis mo na mga players si JP halos walang buhay. At meron pang petrify. Para nyo kay Sanford, hahabulin ng mga players. Sanford magda-dash. Pero hindi pa rin makakatakas. Sanford with a kill. Grabe yung pag-secure ng objective for Echo. Si Sanji pa nga yung nakakuha. Ang dalawa, wala namang mga plato na nabibigay dito sa magkabilaang gold laners na ito. Pero doon nga tayo magkakatalo sa objectives kasi doon palang nagkakakitaan yung mga magkalaban. Speaking of magkakataan, una nakita at namataan si Edward. Ginamit na yung energy eruption kaya makukuha. Kaya mabilis lang. At hindi na magkocontest pa dito ang Blacklist sa pagkuha ng Echo sa panibagong turtle objective. And Sanford going really well against Edward this time around. Echo already with a big gold lead. Mato pa din. All across the map. Control yata ng Echo. Parang I take it back. Parang hindi pala kalmado. Mainit ang bigayan. Dito sa may bottom lane. May petrify mat na taunt. Killing spree 3-0 para kay 4D. Lead. At si Outplayed, hanap lang muna ng teamfight sa may bottom lane. Ganun ulit yung nangyayari. Grabe kung may hitmap tayo. Umpisa pa lang. Mainit na talaga si Kuya 4D. Parang totoo nga yata talaga ang mga nangyayari. Tapos meron pang heavy spin para kay Sanji. Nung moment na yun para huwag na kayo humabol. Level 8 by the way versus level 10. At yung Echo ngayon ay nagbibigay ng pressure dito sa may top lane. Pero paggamit doon na binawas Yuri sa may flicker. Outplayed. Tapos may heavy spin pa nga dito ni Sanji. Heba makukuha nila. Sumama pa rin isang tore dito sa itaas. Napakahirap na sitwasyon, napakaraming pang-proc doon sa mga skills or even yung Purify na meron dito si Oheb. Kaya naman kapag ka nag-decide na ang Echo na mag-all-in at nakapus na sila dito sa farm and hindi na nila kinakaya yung pressure na nagmumula dito sa Echo, kung babalikan nga natin dito, ang ganda nung nakita natin na knock up onto 3 from that Minoan Fury and hindi doon sa mga makikita nating clutch na mga heals na matatanggap niya mula dito kay JP. So napaka-crucial nung makikita or napakahirap actually nung depensang ito for Blacklist International, solely relying on Yue and Oheb for their International as the Lord pushes in. 4-man as the Echo, may pumasok na isa. Pero makabubuhay pa nga rin yata si JP. Hindi, mamamatay na with the heavy spin para kay Sensui. Critical ng mga players. Sensui's gonna be down. Pero nga lang dito pagtakas para sa kanila. Yung Lord ay dito magdedepensahan na. At si Haji, halos wala na buhay. Makakatakas pa. Oheb with another kill. 4 players down dito sa side ng Echo. Miracle defense coming in from Blacklist International. Masyado atang naging excited ang Echo doon at nakakuha ng marami ang Blacklist. From 10 to 6K na lang ang gold lead nila. At yun ang kinagandahan ngayon ng nakita nating naging set-up play coming in from Haji. Napaka-crucial nung dalawa niyang nakuha at nahuli using the I'm Offended. Meron pa silang alalay sa ilalim ng tore right just before na dumating yung ibang mga waves. And at the same time, yung follow-up na naging ipit doon na itong si Sensui, nakapagbigay siya ng espasyo at oras para dito kina Oheb na tunawin yung mga nakuha ng players na natamaan na ng tore at natinamaan palalo dito nila with the items na kahit nasabihin natin medyo onti pa lang na naipon na ng Blacklist International. So ganun yung mga instances na alam mong pwede ka at kailangan mo talagang mauna at sobrang nakapitalize yun dun ng Blacklist when they defended their turrets. Wow, that defense definitely amazing coming in from Blacklist International dahil ngayon makakakontest na sila sa mga objectives given na 5,000 na lang ang kalamangan ng Echo. That was a massive team fight win coming in from Blacklist as the Lord spawns 12 minutes in. This is going to be a Luminous Lord. Nako, parang ano din dito mukhang nagkakaamuyan din ang mga players natin dito sa may bandang ibaba. Pero nakita na ni Haji at Sensui na nandun si JP and even si Sanji. So ito na nga, mukhang sa Lord nga ulit talaga ang kakitaan dito ng ating dalawang kupunan. Pero nakaabang muna yung Blacklist dito sa may bandang ibaba. Yep, marami silang ways para makakuha ng impormasyon kahit papaano. And nakauna naman din dito si Haji, nahuli si JP pero mukhang hindi naman agad-agad mapaburst down at mapafollow-upan ng kanyang mga kasama. So kinakalahati na, sinisimulan na talaga ng Echo yung Lord. Magiging mabilis lang yata para sa kanila makakapag-contest ba. Pero nakikita natin dito nakapwesto ang mga Orca. Si Sanford may binila lumayo. Pero minawas Yuri, sino may pipigilan nila? Habang meron terrify against Edward. At mawala na nga ng buhay
Sinisecure naman ni Saida ang -1 ulit. Isama mo si Sensui. Double kill na para dito sa jungler ng Echo. Look at Sanji. Sanji stealing away the final slash. Winasiwas palayo yung Akay na gustong rumetri. At kahit na nakita nating nandoon, umabot si Edward para talagang magawa yung i-expect mo sa kanya na trabahong lumikod at talagang patamain or tamaan yung mga nandoon na miyembro ng Echo. Napakaganda ulit nung timing nung Minoan Fury. So medyo na-deny yung pagpasok o yung access ng ibang mga members ng Blacklist International para makaabot din dun sa Lord. And kahit na umabot si Sensui, napigilan talaga dun ni Sanji. So literal na all corners literal na cover kanina ng Echo. Sinecure nila na sa kanila mapupunta yung Lord. At tingnan natin kung mako-cover nga ba ng Blacklist. All corners getting pushed by Echo once again. Nandito sa taas ang Lord at 4 na katao din. Sanji with a final slash! Nakita natin makakapag-entropy out dito si Oheb, may ipit si JP pero meron din naman sagot na Minowa Fury. Tapos si Sensui gagamitin ng heavy spin para umalis. Mamatay dito si Sanford. Hindi nagamit yung Petrify by the way. Alis muna sila ngayon. Madedepensahan yung Lord pero middle lane mukhang bibigay na rin yata. Hindi madedepensahan. Sanford is the price. Makakakuha sila ng isang inhibitor turret. Napakarami ng pwedeng mauna ngayon kung ikaw ang nasa side ng Echo. Nakita naman natin kanina, it was Sanji surprisingly doing the flicker final slash. Tapos tsaka lang pumasok dito si JP. So mas marami na talagang options ngayon ang Echo kung gusto nila mag-go for the engage. Pero So is the same. So can be said for Blacklist International. Katulad na lang yan. Mahuhuli na nga si Sanji at makakakuha pa ng Torre dito ang Blacklist. Bumili na si Haji dito ng kanyang immortality. And this is a big push coming in from Blacklist International. Namatay pa si Sanji and this means na kaya din nilang pumalag pa in a slow team fight. Siguro kung biglaan lang ay hindi na nila kakayanin yung damage or yung sustain na manggagaling sa Echo. But kung ganitong pa isa-isa, eh siguro kaya nilang chumepi-chepi lang. Oo. And maybe this is their remaining keys to victory. Yeah, actually kung iisipin na maigi, kung gaano man kahirap pigilan ang Echo Express kapag ka na-activate na siya in this form, parang hindi naman kukulangin ang Blacklist International sa resources para pigilan yung mga tuloy-tuloy na gustong gawin ng Echo at na-prolong nila yung laro para umabot sa ganitong punto na kahit nasabihin natin kanina pa gustong kumatok at tapusin ng Echo yung laban, hindi nila basta-basta to nabigay. Andito na tayo sa punto na nabuo na ni Oheb yung mga items na kinakailangan niya. Apart from kanina, pinoint out natin, kinailangan muna niya mag-invest dito sa Warrior Boots. Ngayon ay hindi na yata ang same, ang masasabi natin kasi may damage na pwedeng iba to ngayon si Oheb using this Nathan. Mas That's true. may setups na pwede tayong i-anticipate from Blacklist International. Ika nga ng isang wise man, dahan-dahan lang sa pagkatok. It's Echo na nagsimula ng magandang push sana sa taas pero dahil hindi dahan-dahan pagkatok, biglang nakabawi pa ang Blacklist doon. And now Lord being started by the Orcas. At mukhang magko-contest dito ang Blacklist. Oo, naka-ready. Pero makikita rin naman na ibang mga players ng Blacklist International. Nakabang si Sanji. Doon sa mga pwede kuhanin. By the way, final slash ang kanyang IMU. Sino kaya ang una mag-initiate? Sinong unang mawawala sa pagkapasensyoso? Ang sagot ay i-reset muna ang Lord at tatalon ang mga players sa gitna. Alam naman natin na isa sa kanilang mga Infinix keys to victory ay i-reset ng i-reset ito hanggat may bumigay. Ang tanong, sino ang bibigay sa dalawa? Ay parehas ng mga veterano sa Lord Dance to Oo, kaso may nasa likod. Sino kaya nga ba ang unang bibigay? May kita na Astral Echo, pero Minomus Fury, pero si JP mabibigyan nila. Kasi nahanap din ni Stanford. Si Ohoy pala ang target nila. Pero meron free hit, makawalan doon ng buhay. Ohoy, kinangat-gat-gat-gat. Sino mas masakit ang damage? Outplayed! Bang! Pero sakto na din naman, hindi nagkakabit. Or hindi papayag na walang bawi. Pero mamatay na dito, double kill! At si Haji na nga ata susunod. It's Edward, triple kill para kay Outplayed. At kinangert-gert na nga niya, naka-wolf form pa. The immortality is there, pero isa pang kagat. Might be another kill, pero kinuha ni Zaida. At meron pa minion wave dito ang Echo. Si Yui lang na dito para dumepesa. Parang hindi yata sapat. Mauna pa ng immortality. Isa-isang hinihit yung